Ma'am, bakit po yung asawa ko kapag katapos po naming magdu ay may dugo? Delikado po ba yon? Yan po yung tanong ni Sir Leonardo Sagun. Magandang umaga po, Sir. Sana po ay okay po kayo sa inyong kinaroroonan. Kaya ngayon, napagpasyahan ko po na talakayin yung tinatawag na pagdurugo sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan after ng pagtatalik. So, ang bleeding after ng contact ay more common sa mga girls or sa mga kababaihan, pero ito'y nangyayari din naman sa mga kalalakihan. So, alamin po natin ano yung dahilan sa mga kababaihan, ano yung mga dahilan sa mga kalalakihan. First, sa mga kababaihan muna. Number one na reason is vaginal tears. Dahil sa friction during contact, lalo na kung walang lubrication, hindi masyadong basa, hindi gumamit ng any lubricant, nagdudulot po ito ng maliliit na sugat or gasgas, irritation dun sa tissues na matatagpuan po dun sa vagina na nagdudulot po ng pagdurugo. Yung mga punit po na yan ay more common na nangyayari sa first contact or intercourse ng mga kababaihan, yung first time nilang makipag-do. At yung dryness din naman po ay nangyayari dahil sa pagbabago ng hormones ng babae. Tulad ng kung siya ay nakakaranas po ng menopause, siya ay nagpapa-breastfeed, o kaya siya po ay umiinom ng any gamot na nagdudulot po ng dryness. Now, mayroon po ako dito human reproductive system ng lalaki at ng babae. Yung unang sinabi ko is vaginal tears. So, ito po yung tinatawag po na vagina. Kapag nagkakaroon po ng punit dahil nagkaroon ng contact tas hindi masyadong lubricated, so, nagkakaroon po ng punit dyan, irritation, nagdurugo. Now, sunod po is problem dito sa pinakakwelyo ng matres. Ito yung matres. Ito po yung opening ng matres or kwelyo. Tinatawag po itong cervix. So, pag may problem po dito, nagkakaroon din po ng bleeding after po ng contact. So, una sa lahat is cervical ectropion. Once na yung inner lining po nitong cervix ay natagpuan din po sa outer lining po niya, yun po yung ectropion. So, once na nagkakaroon po ng contact at natatouch yung inner lining na marupok at ito po ay madaling magdugo. Nasunod po is cervical polyps. Pag may mga tumubo po dito na mga non-cancerous na tissue, so pag natatamaan po na during contact, syempre nagkakaroon din po ng pagdurugo. Yung pagtubo po ng mga laman-laman po dyan. And then next is cancer. Pagka nagkaroon po ng cervical cancer po dito is may bleeding din po. Kaya napakahalaga po yung pap smear para sa mga kababaihan. Kukuha po sila ng sample ng tissue po dito and examine sa microscope para ma-detect kung may mga cancerous na cells. Ito po. Next is, aakyat po tayo. Dito tayo sa uterus. Kapag may nagka-problema rin po dito, syempre pag nagkakaroon ng contact, nagkakaroon po ng contraction po dito, syempre, di ba? So kapag may problem dito sa matres, magkakaroon din po ng bleeding. Una po sa lahat is yung pagka nagkakaroon ng ovulation. Pag lumabas yung egg dito, so nagkakaroon po ng mid-cycle spotting tuwing nangingitlog ang babae. Next po is fibroids tsaka polyps. Pag may fibroids or polyps po dito, pagtubo po ng mga laman or mga muscles or mga tissues, excessive tissues po dito, so syempre nagkakaroon din po ng bleeding after talik. Next is endometriosis. Yung inner lining po dapat ng matres, nakita dito sa outside lining ng matres. Or dito, endometriosis. Nagkakaroon po ng growth outside the uterus. Nagkakaroon din po ng bleeding after talik or in between period. Ka-listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners, malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist.
click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan. Piliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners. Click nyo lang po yung thanks dito sa baba, ayan. And then, piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyong i-share po sa akin. And nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel. Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Okay, now puntahan naman natin yung mga lalaki. Bakit may pagdurugo after contact? Baka may injury po dito sa urethra. Ito pong urethra, yung daanan po ng ihi, daanan din po yan ng similya. Same lang po yan. So, kapag may injury dito sa part po na to dahil sa malakas, mabilisang pakikipag-contact or baka may infection po dito, magkakaroon din po ng bleeding. Next is, ito yung prostate po ng lalaki. Pagka nagkaroon po ng prostatitis, pamamaga, possible na magkakaroon po ng dugo sa similya or dugo after po ng talik or contact. Next is sexually transmitted infection. Baka merong chlamydia or gonorrhea na nakuha dahil sa pakikipag-contact. Mamamaga po yung urethra, daanan ng ihi, mamamaga yung prostate gland. Dahil po sa STI, syempre, nagkaroon ng pamamaga po dito sa part na to. Tsaka dito rin sa part na to, sa prostate. Siyempre, magkakaroon po ng dugo sa similya or dugo after contact. Now, Ma'am Liz, ano pong gagawin ko kapag nakaranas po ako nito? So, ito po, once na naka-experience po kayo ng isang beses lang, hindi naman masyadong malala, konting pagdurugo lang. So, no need to worry. Pero wag pa kampante. I-monitor nyo pa rin yung inyong sarili. Yung pagdurugo, kung meron pa rin ba after few days na nangyari yan. Now, kailan ka dapat magpa-check up sa doktor? So, number 1, kung ang pagdurugo po ay paulit-ulit at sobrang lakas ng pagdurugo. Number 2, kung nakakaranas ka rin po ng kirot, mahapdi sa pag-ihi at kakaibang discharge or lumalabas sa inyong mga ari. Number 3, kung sa tingin nyo ay meron kayong STI. Baka nagkaroon po kayo ng pakikipagtalik, pakikipag-contact sa ibang tao na hindi nyo lubusang kakilala. Possible na mahawa po kayo ng STI kung meron din po sila. Napakahalaga na magpa-check up na po kayo agad, pumunta na po kayo agad sa inyong mga doktor, kung sa babae, sa OBGYN, sa lalaki naman sa mga general physicians or sa mga urologist na lang din po. Napakahalaga na maaga pa lang malaman na kung ano yung pinakadahilan ng pagdurugo po ninyo para maiwasan po ang anumang uri ng komplikasyon. Pagdating niyo po sa doktor, syempre, i-interviewin muna po kayo, then magkakandak ng physical exam, then magre-recommenda si doc ng mga test para malaman kung ano ba yung possible na dahilan. Syempre, kung ano yung pinakadahilan ng inyong pagdurugo, yun ang ibibigay ng doktor. Kung may infection, syempre antibiotic. Kung kailangan ng surgery, ire-recommenda kayo for surgery. Depende po yan, kaya magpa-check up po kayo agad. Talaga nga namang ang dugo after contact talagang nakakatakot minsan para sa iba. Pero syempre, katulad ng sinabi ko kanina, kung ang pagdurugo ay malala at paulit-ulit at may kirot, may kakaibang lumalabas, at ganoon din po kung sa tingin nyo ay meron kayong STI, much better po na magpakonsulta po kayo agad sa inyong mga doktor. Huwag po tayong mahihiyang magpakonsulta, lalong-lalo na kung may problem din sa inyong ari. Dahil mas mahirap kung ito po ay lumala. Tandaan po natin lagi na sinasabi ko, prevention is better than cure. Yan, sana ay magamit pa po natin ang ating katawan sa pagsisilbi sa ating kapwa. Higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayong lagi and mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po.